Kalambuan, Dalakana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalakana. Davao, Mindanao, may adlaw inyong alagad, Saldi Chato diri sa programang Kalambuan Daratanan. Og niya na usabang inyo higala sa kaanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyubutang lungsod nun nga ikaw, kitang tanan adunay kalambigitan. Busa karong adlaw, ato makauban ang ato pinalangga nga congressman sa unang distrito ni atong Dakbayan sa Davao, Congressman Carlo Nograles. Sir, may adlaw kanimo Zaldi, ug welcome back Rafi. Thank Sa you. pagbalik nimo bago na ang atong set karong sa atong programang Kalambuan Daratanan. So congratulations sa atong programa kay murag nagkanindot o nagkanindot pa. Okay, murag tinuod man. Og sa atong mga isgutanan karon mga ayota syempre og mga kasayuran kang Congressman Carlo, no? Ug unsa katong mga katikaran sulod diya sa atong kongreso og kining plano nga ipalabay usa katong ginatawag natog pasiklaban sa mga Christmas lights, no? Hisgutan po nato na SALS. Og hilabi na katong gitawag nga salinization of storm-soaked farmland diya sa Tacloban ug sa laing dapit sa Kabisayaan nga giagian ni Bagyong Yolanda. Ug syempre pa dili nato kalimtan SALS katong mga pangutana sa atong mga kabarangay. okay, akong una mapuputanan ng ato kang Congressman Carlo Nograles, Raf. Congressman Carlo Nograles, mahanggap na nato ang huyuhoy sa hangin sa Pasko. Ning panahon na. Gibati basab nimo ang huyuhoy sa hangin sa Pasko dito sa Kongreso? Sa Kongreso, ani magud ni Zalds, no? Lisod magud kaayo kay kabalo naman gyud ka na basta panahon na sa Pasko, syempre naanad na magyud ta na natay mga happy-happy, natay mga lipay-lipay, natay mga inaanang klase mga party-party. Pero karong panahon na murag dili siguro kana angay buhaton karon labi na kay tungod sa nahitabo na kalamidad diha sa Kabisayaan sa pag-agi sa Super Typhoon Yolanda. Human before ni ana nagkaroon pa gyud ta og dakong linong sa Bohol, then before pag ni ana nagkaroon pa gyud ta og Zamboanga siege. Tungod sa sunod-sunod na kalamidad, namapud sa kultura nato kanang ingon na makipagsimpatiya kita sa mga naglisod ba. Wa ko nag-ingon na kinihanan mag-uul ta karong Pasko kay syempre kinanan magmalipay lang gihapon kita kay mao gid ni ang adlaw na tawhan sa atong manunubos. Pero ang ako lang anis kinihanan tingali simplihon lang nato ang pagsaulog nato sa Pasko. Pwede lang maghihapon, dapat lang gihapon na magmalipayon kita, pero kaning itone down lang nato, simplihon lang nato. Ug mao tingali kini ang mensahe para kanatong tanan. Di lamang diya sa Kongreso pero kundi sa uban pa. Nya daghan naman pud ang nagaingon na mao na ang ilang buhaton. Simple lang na pagsaulog sa Pasko, pero dili tingali siguro usa ka na mga dakong party nga pasiklaban, papunggahan gani. So I think pwede lang maghihapon na magmalipayon kita karong Pasko sa simpleng pamaagi. Sa mga naginapos nga adlaw ning tuig 2013, Congressman Carlo Nograles, o sa may gibisihan karon sa Kongreso? Well, kini karon bag-uhay lamang gipasar namo ang supplemental budget, no? Para sa mga biktima sa Typhoon Yolanda, apil na tong ubang mga biktima sa lain-lain mga kalamidad na miagi karong tuigan 2013. So kana gipasar namo sa House of Representatives, then karon i-debate na pud na diha sa Senado. No, sa akong naibawan murag paspasan man pud na nila pasahon diha sa Senado. Then gawas ni ana na human naman mi sa among 2014 budget, no, regular budget ginadebate karon sa Senado, pero sa akong naibawan karong Lunes magkaroon na og bicameral conference committee sa lakto na pagkasulti sa BICAM manggod kung unsay mga diferensya sa among version sa House o sa version sa Senado, mao na ang plansahon nila sa BICAM. Then human sa bicameral conference committee, ibalik man na iuli man na nila ang BICAM version, ibalik na nila dito sa House para among i-ratify. Kung magkaroon og diferensya pud sa supplemental budget nila na version, kinihalan i-BICAM pud na siya, nya ibalik pud na diri sa House of Representatives para amo pud na siyang i-ratify.
So sa laktod ng pagkasulti, ang among priority karon is mapasar ang regular budgets for 2014 and katong supplemental budget na among giapas. Okay, Congressman Carlo, namantala ang naglain-laing matang sa hinabang no nga gihatag ug gipahinungod sa House of Representatives ngadto sa biktima sa Super Typhoon Yolanda. Ang among pangutana kung unsa-unsa ba ang maong hinabang ug nagpadayon pa ba kini hangtod karon na Congressman? As far as the House of Representatives is concerned, mao ba na imong Yes. pangutana? Sa House of Representatives, mao lagi ka na no sa among personal na pamaagi, siyempre kada usa ka mga kongresista gawa sa mga naigo dito sa Typhoon Yolanda no. Nagpadala mi og among sarili mga hinabang no. Whether through personally na among gipadala or pinaagi sa mga kongresista na naapektuhan, ang congressional spouses na po na sila yung mga pamaagi na ilang gibuhat no. And then of course as an institution ang House of Representatives mao lagi kana gipasar namo ang katong supplemental budget which is nag-amount to 14.6 billion pesos na mao na siya ang dugang dito additional to sa calamity fund na gamiton para dito sa repair and rehabilitation efforts. Dili lamang para sa mga naigo sa Typhoon Yolanda kundi apil na pud ang ubang mga areas na naagyan og mga kalamidad no. And of course dito pud sa House of Representatives sa among murag multipurpose building dito nahimo pud siyang relief operation center. So ang tanang mga gusto maghatag og mga relief goods para sa mga naigo sa Typhoon Yolanda ginadawat nila dito sa multipurpose building murag bale gymnasium namo dito sa House of Representatives. Then amo nang ginapadala dito sa mga areas na naigo. Siyempre dito po sa house nakaltasan po ng among sweldo kay gidonate po namo to dito sa mga biktima sa Typhoon Yolanda. So lain-lain po maagi no. So gawa sa among opisina the other government agencies are also doing their own part. Okay. Gisgutan nimo no nga inyong giaprubahan dili pa lang dugay ang giingong supplemental budget nga nagkantidad og 14.6 billion pesos no. Alang kini og ngadto sa mga apektadong lugar nga giagian ni Yolanda. Ang pangutana Congressman kung tinuod ba nga ang maong kantidad gikan ba daw sa pundo alang unta niadtong PDAF Congressman Carlo? Yes, actually tinuod na Ralph no kay ang pagkahuman na ma-declare sa Supreme Court na unconstitutional ang PDAF. Actually, even before ni Ana, katong na TRO ang PDAF, dili magid namo kayang hilabtan ang mga pondo, di ba? And then patapos naman pud ang tuig. And then nahitabo tong sa Super Typhoon Yolanda. Nagka-decision nami even before nag-decision ang Supreme Court na unconstitutional. Nagka-decision nami na sige kining kwarta para kining intended para sa PDAF dili man nato magamit kini kay patapos naman ang tuig kay kabalo ka Raf kung dili nimo magamit ang maong pondo before by the time na matapos ang tuig pagpatak niya ng December 31 revert na tanan sa National Treasury. So sayang lang gihapon dili nimo na siya makwan. The only way that you can release it again is kung musugot ba ang DBM o maghatag ba siya laing saro o NCA. But ang sa budget manggod sa 2013 ang lifespan lang sa mga pondo namo sa 2013 na budget is only kutob lang sa December 31. Dili nimo pwedeng extend gana siya no. So before pa nagdesisyon ng Supreme Court nagkaroon na nagdesisyon ang institution na ihatag na sa mga naigo sa Typhoon Yolanda. Then from there, nag-ingon tong mga kongresista, not only for Super Typhoon Yolanda, kay naapa may nahitabo dito sa Bohol ug sa Cebu, sa Dakong Linog. Then after that, katong sa Zamboanga Siege lagi. Then before that, katong uban pa mga typhoons, labi na diri sa Davao Oriental, sa Combal, Typhoon Pablo, di ba? Napay Typhoon Sendong na niagi dito sa Cagayan de Oro. So, gihimo na lang namo na, sige, katong 14.6 billion na supplemental budget para sa mga lain-lain mga kalamidad na niagi na. Kay, kana sila tanan, naapektuhan man po ang mga Pilipino dito, di ba? Sa lain-lain dapit din sa atong nasod. But yes, ang PDAF, na dapat para sa PDAF, then na-declare naman na unconstitutional ng Supreme Court, tama lang din na amo nilang itong gihatag para sa mga biktima sa kalamidad.
Ang nabalitaan Congressman Carlo Nograles nga kining didto ka sa center stage sa ugnayan sa batasan. Palihog pasabta daw may unsa ning ugnayan sa batasan, Congressman? Ang ugnayan sa batasan, usa ka na ka murag press forum ka na kay dito sa House of Representatives, syempre naay murag naay opisina ang mga press dito, no? Na sila ay murag headquarters sa mga press dito. And then every Wednesday naa sila ay ugnayan sa Kongreso. Kundiin naa sila pilion nga kongresista na ilang palingkuron dito, unya free for all. Bisan unsa ang pwede nilang ipangutana. Kung unsay mga hot topic of the day or hot topic of the week or hot topic of the month, pwede na nila ipangutana dito. So ang tanan gikan sa tanang mga mantalaan, ang tanang mga radio stations, ang tanang mga TV stations, ang tanang mga press ug media na sila dito. Katutok din. Nakatutok yun. Unya kung kinsa ang nasa hot seat, mao na murag i-grill nila. So anything goes, bisan unsa ang pwede nang ipangutana. So siguro kay nakatokan ako. Ako ang naka-schedule. Nasabay lang po na ang na-schedule dito is ako isip chairman sa Committee on Labor, and then ang nagsunod is ang chairman sa Housing, si Congressman Albi Benitez na po. So ako ang nauna, and then next niabot si Congressman Benitez. So mao na kaming duha ang gigrill dito sa ugnayan sa Kongreso. Sa ugnayan, gisgutan nimo ang kabahin sa resignation ni Customs Commissioner Rufi Biason para sa kasayuran sa itong mga televiewers ug mga tigpaminaw. Sa makausap pa Congressman Carlo Nograles, unsa gyud ang imong reaksyon may kalibutan sa mga isyu? Well, ingon ako dito na unsa daw reaction nako sa pag-resign lagi daw ni Customs Commissioner Rufi Biason. Ingon ako, it's commendable, no? Dapat ingon lagi nako, dapat i-congratulate manggani naton si Customs Commissioner Rufi Biason tungod kay gipakita gid niya na ang iyang delikadesa, no? Dili lalim tong iyang gibuhat kay ang tendensiya sa uban is I am innocent until proven guilty, so hantod na i-file ang kaso sa korte, magpabilin ko diri. Pero ang gibuhat ni Customs Commissioner Biason, diha dayon nagtender dayon siya sa iyang resignation. So kana iya tong gibuhat aron ipakita na wala siya magkapit tuko sa iyang pwesto, unya para pod na walay makaingon, pasangin lang siya na naalang ka dito para mabulyaso ang investigation, di ba? Or naa ka dito para ma-influensyahan nimo ang investigation. So iyang gipakita na wala ko'y ginatago. I will answer the allegations, tubago na ako na tanan, and tungod ug para sa delikadesa mo naog ko diri sa akong pwesto para ipakita gid nako na ako inosente ko, wala ko isala. Unya sige, investigate mo nya, wala na ko diri sa pwesto, so dili mo makaingon na akong gina-influensyahan ang or ginatago-tago na ako ang mga records or whatever. So sige, free for all, investigate me. So kana nagpakita lamang na siya delikadesa, and i-prove yun niya na ako he has nothing to hide. So yun nako, dapat kana that kind of leadership must be commended and must be emulated. Okay, karon nga ni-resign na si Custom Commissioner Biason, Congressman Carlo. Andam ka ba nga isulti sa tanang mga incumbent officials, no? Nga nalambingit ngadto sa Janet Napoles case nga kinahanglan mo resign sab sila sa ilang katungdanan sa gobyerno, Congressman? Di pangutana pod ko ato dito sa ugnayan, ang tubag nako is, resigning to come with to that decision is a personal choice. Personal na eh. So dili pod ingon na kinahanglan. I mean, of course, for delikadesa, for purposes of kung gusto gyud nimo ipakita ang imong delikadesa o sundugon po nimo to emulate what Customs Commissioner Biason did, it's really a personal option on the part of the public official. No. Imo ang choice iyan ang choice kung naog ba siya or dili. Di ba? Nay nagaingon, depende man gud na kay ang uban is elected. So kung elected, dapat dili. Katong uban na appointed, dapat
naog. But sa akin, it's personal eh. Nana sa tao, nana sa opisyalis. Pero, nagapangutana, unsaon nato ni karon pag-investigate kung magpabilin siya dito sa pwesto. Kay basin kung magpabilin ka sa pwesto, syempre, ma-impluwensya nimo ang investigation, matago, di ba, na kay access sa mga records, pwede nimong itago, pwede nimong kuanon, sunugon, or whatever. Tagoon nimo. That is why, naatay kanang ginatawag na preventive suspension. But preventive suspension can only be ordered by the court. And that can only be ordered by the court if there is a case. Kini manggod nang nahitabo diri sa pork barrel scam, it's still under kanang ginaingon na investigation. Naa pa na sa preliminary investigation stage. In fact, ang DOJ findings gihatag lang nila sa ombudsman. Ombudsman now is conducting its own investigation. Sa lakto ta pagsulti, wala pa na siya ma-file sa korte. Wala pa na siya ma-file sa Sandigan Bayan. And until then, dili pa pwedeng i-order ang preventive suspension. So, mao na siya. But again, as far as resignations are concerned, that is a personal choice sa public official. Okay. Malahit na, Congressman, no? Murag masimutan naman ko nato ning kahumot sa Pasko, no? Mangutan na lang kung unsa katong nagpaluyo, no, sa imong gisulti, kalambigit aning panawagan nga ipalabay lang usa katong pasiklaban sa mga Christmas lights, Congressman. Kuan manggod, siyempre, ingon lagi nako, pag panahon sa Pasko, siyempre, ang mga commercial establishments, tingali tungod sa pag-gimmick nila, unya, para to make Christmas more festive, no, ang atmosphere. Naanay practice ang mga commercial establishment na pagwapuhan og decoration, pasiklaban og mga suga, mga Christmas light, Christmas tree. Murag nahimo na ng practice ba, no? Na para tradisyon, para apil na sa kultura, kay para maingganyo ang mga tao na magtan-aw sa imong mga gwapong mga decorations diha, unya apil na pud na sa murag advertising and marketing effort sa mga commercial establishment. Pero tingali sa panahon karon na naglisod ang kadaghanan sa atong mga kaigsuunan, labi na dito sa Kabisayaan, usaban pa mga parte na naigo sa mga kalamidad, ingon ako, siguro pwede natin ipagpaliban muna yung mga ganyang klaseng pasiklaban. No? Kay maluoy po ta, unya makiramay po ta, ang simpatiya nato para sa mga na naapektuhan, at least for this Christmas, no? Medyo ingon lang ako, simplehon na lang nato ang pagsaulog nato sa Pasko. Na lisod magud kayo na samtang magpakita ka og pasiklaban diha unya, dito sa laing dapit din sa atong nasod na yung mga naglisod, parang hindi yata maganda tingnan. Mao lang nang ako. Suggestion lang ni ako, no? I just suggesting na ipagpaliban siguro usa nato karong Pasko and find other simpler ways of welcoming the Christmas and the holiday season. Okay. Gawas nining mga kumpanya nga mitunor sa ilang budget sa electric bill, isip donasyon ngadto sa mga biktima sa Super Typhoon nga Yolanda. Imong na-mention nga kabahin sab nining gingon nga makatabang kini sa kampanya batok sa climate change. Pwede ba nimong mapasabot ni Congressman? Dili, ang ako diha is syempre ingon ako sa mga commercial establishments ko, kung mana sila yung mga pasiklaban o gigunana, appeal man na sa ilang mga marketing or advertising budget, di ba? Siyempre, ang kumpanya, tanawon man na nila kung unsa ang budget nila for marketing, unsa ang budget nila for advertising, mao na ang ilang igasto para sa mga pasiklaban, di ba? Pabunggahan sa suga, padakuay og Christmas tree, pagwapuhay og kanang Christmas lantern, mga decoration. Asa man na nila kuwaon kung dili dito sa kanilang advertising or marketing cost. So, ingon nako, ang suggestion nako, kung pwede, kung mahimo, di na lang ipagpaliban usa nato na siya, dili usa ta magpasiklaban sa mga suga, sa mga decor, mga inani, inana, pasimpliho na lang nato. So, syempre, naa sila dakong savings. Diba? Kay, usually, ang mga commercial establishments, ang kanilang advertising and marketing cost, giset aside naman na nila. So, kung dili na nila magamit para dito, kay simpliho na lang nato ang pagsaulog sa Pasko, ang suggestion nako, kanang marketing or advertising cost ninyo na na-save ninyo, ihatag na nato para sa mga biktima sa Typhoon Yolanda.
No? That's number one. Number two, kung ipagpaliban po nato kini, at least for this Christmas season, kung dili ta magpasiklaban sa mga suga, makatabang po ta environmentally tungod kay syempre dili na pud kaayo dako ang konsumo nato sa energy cost, no, sa kuryente. Unya, meron tayong mga earth hour, di ba, yung patio nato ang suga para dili pud kaayo dako ang konsumo sa energy and power cost and power generation nato. Kay lagi unsa ba yung nagapadagan sa mga power plants nato ko dili coal, gasolina, fossil fuel, kini mga ingon ana. So kung ang tanang mga commercial establishments diri sa atong nasod, simplihon na lang nila, dili kay magbongga sa mga suga-suga, makatipid pud ta sa kuryente. And kung makatipid tayo sa kuryente, makatipid pud ta dito sa mga gasolina, diesel, coal na ginagamit dito. And for in one way or another, medyo makatabang pud na environmentally, no. Labi na kini mga nahitabo karon na dako kayo mga kalamidad tungod sa climate change. Imo ba gayud nga gipahingusgan sa makausap pa Congressman Carlo Nograles, kining maong sugyot ba nga kining ipalabay una ang paggamit sa Christmas light maski man lang ning tuiga? Yes, mao lagi na akong follow up. Yeah. Mao na ang atong suggestion. Ug kumbinsido po ba si Congressman Carlo nga ang super typhoon usa ka sangputanan sa mga sama nining panghitabo, no, tungod sa climate change, Congressman? Well, lahat naman nagsasabi, di ba? Ang tanan Climate mo na nagaingon. Kay kung atong tanawon, lahi na magdo ang kinaiyahan nato karon kung mag-ulan, grabe ang bundak sa ulan. Kini mga typhoon karon, asa man ka nakakita og super typhoon susama ani na sa unang panahon ang abot naman tag signal number 3 karon tingali kinahanglan naa na tay signal number 4, signal number 5, di ba? So asa ka nakakita og typhoon na moabot og 315 kilometers per hour. Speed. Ang auto man gani di makadagan og 315 kilometers per hour, unsa pa kaning super typhoon na 315 kilometers per hour? Yun na nakapaspas kung dili pa nato nasabtan kung unsa ka kusog kining maong typhoon. Di ba? So, even ang sports car, maglisod man gani og dagan og 315, na man gani nag-ingon na it went as high as 335 kilometers per hour ang Typhoon Yolanda. Mao nang pinakataas. Na yung nag-ingon 380 gani. I'm not sure kung unsag bagyod ang tinuod niya na. But, dili na nato masabtan kini. And dugay na sila nag-ingon na mahitabo kini tungod sa climate change. And I think more and more people have started to believe na the cause of all of this is climate change. Okay, ang sunod nga pangutana, Congressman Carlo, doon ay kalabutan gyapon sa isgutan ng super typhoon Yolanda. Imong gipadayag ang imong kabalaka, Congressman Carlo, kalabot nining ginaingon nga salinization sa mga kaumahan dito sa Tacloban ug sa lain pang dapit, no, sa Kabisayaan nga naigo ni Yolanda. Ang among pangutana, gusto namo masayran kung unsa kining ginaingon nga salinization, Congressman Carlo. Dapat manggod masabtan nato na pag-agi sa Typhoon Yolanda naa kaning ginatawag na storm surge, no. So daghan nang wala nakasabot kung unsa ning storm surge gani katong paghatag pat nila og warning na magkaroon og storm surge. Wa kayo nag-react. Ingon nila dapat ang giingon lagi daw is tsunami. Kay kung nag-ingon pa sila tsunami, nasabtan to sa mga tao. Kaya storm surge, ang pagtuon nila, murag magbaha siguro, gamay, inana, murag. Pero kung nag-ingon sila tidal wave, or nag-ingon sila tsunami, masabtan to sa mga tao. Storm surge, abi nila, mutaas lang siguro kalit ang tubig, wala nila ma-imagine ang storm surge. Kuan yun, usa ka lagi ang tubig, pero murag tidal wave na bundak po dito sa imong balay, di ba? So, asa bagikan ng storm surge, di ba? Dala na sa Typhoon Yolanda, pero asa gikan ng tubig, di ba? Gikan sa dagat. Kanya ang tubig sa dagat, salt water man na siya. Salted. So, apil na asin diha, di ba? Mao nang pag-agi sa Super Typhoon Yolanda, apil ang seawater dito sa storm surge. So, pag sulod sa seawater, asa man ni adto ang tubig? Dito sa Utah. So,
we have to check now the soil quality of the areas kung asa nagkaroon o asa ni agi ang Super Typhoon Yolanda. Because if you check the soil quality, kung i-assess nato ang soil ang yuta nila karon, tingali taas na ang salt content ni ana. Kay gikan ko nag seawater. So sa ato pa sa lato na pagkasulti, ang seawater mi seep in na-accelerate ang seepage of the salt water into the soil. Ang problema ani karon is ang agrikultura. Mga matay ng mga Oo. Kay kung ang quality of the soil, ang quality sa yuta is na ay salt water na naa sa sulod diha. The usual crops na na-plant nimo na dili pa salty ang yuta, karon dili na tingali siya makatubo og maayo. So the first thing that the Department of Agriculture should do is make an assessment of the quality of the soil. No? Tan-awon nila ang soil quality, assess the soil, and find out kung naapektuhan ba kini sa storm surge. If ever naapektuhan siya, kinihanlan, i-reassess na po sa Department of Agriculture kung unsa ang pwedeng mga crops na i-plant doon. Na siguro, because of the quality of the soil now, yung dating mga crops na ginaplant nila doon might not survive, or kung mag-survive man, dili ingon ana ka abunda kung mubunga man siya. niwang. So niwang tingali, o di ba, or dili kayo productive. So you have to find what crops na ang pwede dun after you conduct a soil assessment. Okay. Sals, daghan pa tang mga pangutana, no? Panahatagan na nato gamay higayon ang atong gamayng pahinumdom. Mga kaigsunan ay mugahawa kay mobalik din ta. Kalambuan, dalat na. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita kog trabaho, mauni adto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mag-apply. Alas 8 na anak ko dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko, maayo akong experience. First experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na anak ko'y Kay. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Alas ko sa buntag niadto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulon walay trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mga balay. Ang experience na ko din sa kong pang-apply, wala ko naglisod sa kong pang-apply kay daghan kong mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower isip Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na ko'y Kay. Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo, pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakil. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for.
Receiving the award for the first president of the Taco City is Congressman Carlo Alexis Pinigrales. Together with Mr. Ariel Maywatas, eye care coordinator of Kalambuan, Dalatana. Balik na sa atong programa Kalambuan Dalatanan, atong balikan katong mga pangutana labi na katong mga nahimong epekto sa Super Typhoon Yolanda. Salts. Congressman Carlo Nograles, kasagaran sa mga probinsya nga naigo sa Super Typhoon nga Yolanda, nagasalig sa pagpanguma. Isip nga chairman sa Committee on Labor, sa mong pangunaw-naos, pilakha ka mga trabahante ang apektado ni Congressman? Base sa statistics gikan sa Department of Labor, ang mga trabahante na naa sa kanang ginaingon na agricultural sector is moabot og 2.8 million. Kung atong iphon ang naa sa region 6, 7 and 8. Kay mao man yung mga regions na naigo sa Super Typhoon Yolanda. So base sa ilang mga numero, ang region 6, 7 and 8 na ay 8.8 million workers. No? 2.8 diha gikan sa agriculture sector. Ang 3.8 gikan sa kanang ginaingon na services sector. Then ay 1.1 gikan sa industry sector. Then ay uban pa. So, yun ang nakadaghan. Kung agriculture ang atong hisgutan na ay 2.8 million ang maapektuhan na agricultural workers. Kining Congressman Carlo Nograles, among nadungog ang may kalabutan gani aning gitawag nga emergency work assistance ngadto sa mga biktima sa super bagyong Yolanda. Kining palihog sa paghatag og explanation ni Congressman. Ang kuan man gud, ang siyempre karon ang focus nila karon is the repair and rehabilitation, di ba? Pero before sa repair and rehabilitation, kinihanlan i-clear up muna nato ang roads, ang mga kanal, kay daghan kay mga kanang ginaingon na debris. No, debris mao na debris buti pasabot ang tanang mga gamit, ang tanang mga na-wash out na mga balay, ang tanang mga kagamitan na na-wash out na dili na mapakinabangan or mapakinabangan pa kanatanan murag Dasok. tawag na is debris. So imagine na lang nimo na pag-abot nimo dito sa area na naagyan sa Typhoon Yolanda, daghan kaay mga debris, klase-klaseng mga gamit ang naadiha. Diba? So ang pinakaunang dapat buhaton is i-clear up na, no? Segregate, i-clear up ang mga kanal, i-clear up ang mga roads, i-clear up ang mga open areas, open spaces, etc. etc. Kinsa maghimo niana, di ba? Siyempre ang mga taong mga lumulupyo dito, diri na mosulod ang gobyerno. Now, aging pagtabang nato sa mga taong ug mga lumulupyo dito nga na apektuhan, ug wa nay trabaho tungod niana, tagaan nato emergency work. So, gikan dito sa pondo sa Department of Labor and Employment, naana sila'y pondo para sa emergency work program. So, made specifically para sa inaaning klase mga panghitabo. So, kung na'y kalamidad, gamiton tong kwarta, itap nato ka ng maong pondo para ato ning gamiton pambayad dito sa mga lumulupyo or naapektuhan na aging pagtabang nila para ma-clear up ang area, limpyuhan ang kanal, limpyuhan ang mga kalsada, limpyuhan ang mga open spaces, bayaran kini sa gobyerno na minimum wage, no? Pero para makatilaw pud ang kadaghanan, dili pud ingon na sige, ikaw na lang permanente ang maglimpyo diha, maghinlo diha, dili pwede. Dapat puli-puli. Dapat daghan ang makatilaw, maka-avail ani. So, ang setup sa Department of Labor is for a period of 15 days, no? 15 ka diyas, i-hire ang mga lumulupyo dito, katong mga nangitag trabaho,
appeal sila sa cleanup operations, tagaan og minimum wage for 15 days. Then after 15 days, laing batch na sad. Then after 15 days, laing batch na sad. Then and so on and so forth. Ang kwarta para ani, nag-set aside na, gamiton tong sa 2013, ang nangabilin na 2013 na budget, and then turnover dito sa 2000, mag-spill over po ta, pagpatak sa 2014, ang para sa 2014 emergency work program budget na po ang gamiton nato. Then maybe, possibly, gikan po dito sa calamity fund, na atong gitap, appeal po ang supplemental budget na atong gitap, posibleng ang naay-portion po dito na gamiton para sa emergency work program. Ang importante man gud ani Raf ug Zald is kung inyong tanawon murag wa nay ekonomiya kaning mga giagian sa Super Typhoon Yolanda, walay economic activity diha. In other words, walay kwarta, walay trabaho. So kinihanlan diri mo sulod ang gobyerno to kick in and jumpstart the economy, kinihan mo circulate na po ang kwarta diha. Now, dili man po lang mo po kain paminawan na magsigi po tag dole out, di ba? So, para useful po ang paglimpyo nato o pag-clearing nato sa area, why not i-hire lang nato ni mga naga pangitag trabaho, kanang walay trabaho, i-hire nato ni sa gobyerno for 15 days, tagaan nato og sweldo na minimum wage. And then, naamagtay pundo para ana ang emergency work program. Okay. Gawas din ng emergency work assistance, Congressman Carlo. Madungog po namo ning ginaingon nga DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Lahi po ba ni siya nga programa, Congressman? On a normal situation, ang DILP sa Department of Labor and Employment, no, ang Integrated Livelihood Program nila, ginagamit na ang maong pondo para mutabang sa mga gustong mahimong negosyante or gustong magtukod or magsugod o gagmayng negosyo, no? So gamit ning pondo sa DILP mao ni ang gamiton para maghatag og starter kit para sa gusto man trabaho, maghatag og kariton, no, na negosyo cart na ginahatag ang Department of Labor. Pwede po ni gamiton para maghatag og mga equipment or mga machineries para makasugod sila sa ilang mga gagmayng negosyo. Gi-organize ang usa ka worker, ang group of workers, tagaan og, for example, welding machine, no? Natay mga skilled workers na welders. I-grupo na sila. Dili kwartang ihatag sa dole, kundi in terms of machineries or equipment. So, tagaan sila welding machine. Mao na ang gamiton nila para magtukod sila welding shop. So daghan na makinabang ang grupo ang may makinabang magpadagan niya ng welding shop. Something like that, no? Mga karpintero, tagaan og basic kaning mga carpentry starter kits, carpentry tools, etc. Mga plumbers, tagaan og inana. So on a normal scale, ginabuhatan ni sa Department of Labor and Employment. Karon diri sa mga naigo sa Typhoon Yolanda, it will be the same thing, no? Tagaan lang gihapon sila livelihood program, livelihood kits para makasugod na pud sila again para ma-jumpstart na pud ang economy nila. Kay kini mga plumbers, carpenters, mga skilled workers, na-wash out ang tanan ng gamit. Ang tanan ng mga kagamitan. Now, for the repair and rehabilitation, magkinihan lang ta og daghang karpintero, magkinihan lang daghang mga mason, magkinihan lang daghang mga welder, mga plumber, mga construction workers, drivers. Mao ni siya ang gikinihanlan. Now, unsay gamiton nila mga tools, mga equipment, di ba? Even personally, kini mga gustong patindugo na pud og balik ang ilang panimalay, wa man sila mga pako, wa man sila mga lansang, wa man sila kining mga materialis para ana. So, para multiple approach, two birds with one stone, ingon ani, training nato, tagaan po nato og gamit. And then, sila na po ang motrabaho para sa rehabilitation and repair efforts dito sa mga na apektuhan sa Typhoon Yolanda. Matungog po namo ni Congressman, no, kining special program for employment of students. Usa po ni siya? SPES. Ang SPES is a project sa Department of Labor kundiin ang mga estudyante gikan 15 years old to 25 years old na nag-eskwela
magkaroon og part-time job, no? So ang Department of Labor mo tie up ka na sa mga private companies para maka-appeal ni ining SPES, no? So ang mga kumpanya, kung appeal ka sa SPES, ang advantage nimo is ang bayaran lang nimo na sweldo sa mga estudyante would be 60% lamang. Ang remaining 40% gobyerno na po na mubayad. But ang counterpart sa gobyerno sa 40% in terms of educational vouchers. So, ang educational voucher, syempre, paingon ka na sa tuition fee and miscellaneous fees para sa eskwelahan sa mga bata to make sure na ang bata magpadayon lang gihapon sila sa pag-eskwela. So, under the SPES program, ang mga estudyante between 15 years old to 25, basta nagbelong sa poor family or low-income family, pwede sila mag-avail ni ana. No? Samtang nag-eskwela sila, napod sila part-time job para naa sila sweldo, naa sila baon, naa sila panggasto nila sa pang-eskwela nila. And then, ang 40% sa sweldo, ang gobyerno magbayad in terms of educational voucher, pambayad to dito sa eskwelahan. Ang SPES, obviously, ginagamit ka na siya on a regular basis Department of Labor and Employment. Pero dito sa mga naigo sa Typhoon Yolanda, it remains to be seen kung applicable pa ba kini siya or ma-apply ba nato kini because depende no kung napay mga nagtindog ng mga eskwelahan diha or mag-operational pa ang ubang mga eskwelahan. Labi na itong mga private schools. I'm sure na may mga eskwelahan diha na nag-operate pa. And you also have to look for the second component is ang mga kumpanya na mo hire pa. But just the same, naalang gihapoy SPES component ang pondo sa Department of Labor and Employment na magamit para dito sa mga regions 6, 7, and 8. Okay. Kining isip chairman sa House Committee on Labor, Congressman Carlo Nograles, imong gipanawagan o ang pag-awhag sa pipila ka mga employers nga may nato nga to relax sa ginaingon nga documentary requirements sa mga job applicants sa maong area. Kining katong mga nangaigugan sa Bagyong Yolanda, sabay buti pasabot ang pag-isip. Simple lang man na, Zalz. Asa nato pangitangan mga documents na wash out man. Ana lang man na. So, mangita kag trabaho, unsay mga dokumento na magpakita nimo na wash out man na tanan. So, yun ako para sa mga katong mga kay nangitag trabaho, nagikan dito sa mga areas na apektado, dili tingali nato striktuhon ang mga documentary requirements, no? Kay naiuban dito, syempre nangitag trabaho sa laing lugar, atog Manila, atog Cebu, atog laing lugar para magitag trabaho. Unya, asa mga dokumento nimo, muyon ka gikan mo ko sa Typhoon Yolanda, dili pwede. All the more dapat tabangan na to. Kay gusto nato na makabangon sila balik. Pero kung striktuhan nato ang mga documentary requirements, unya unsay documents ay pakita nimo, ID nimo, birth certificate, na wash out man na tanan. Di ba? Ang school records nimo, na wash out man na tanan. So ako just to be for humanitarian considerations lang ba and common sense na dili siguro tingali tama na striktuhon pag yun nato ang mga documentary requirements na wala na manggani ang tanan din mga gamit saan pa man nato ni. So, mao lang na akong panawagan. Sa mga appearance sa ugnayan sa batasan, Congressman Carlo Nograles, nagmadahumon ka sa giingon may kalabutan sa appointment ni kanhi Senador Ping Lacson isip nga Typhoon Yolanda Zar kon rehabilitation char. Sa imong pangutana si kanhi Senador Ping Lacson ba is the right man nga mamahimong rehabilitation char sa maong posisyon, Congressman Carlo Nograles? Well, sa akong pananaw magud ani, kung naay mahitabo magud na kalamidad, syempre gubot gyud ang pinakaunang mahitabo diha. Di makagubot gyud na, no. Dili man kayan, no. So anytime magkaroon og calamity, ano talaga yan? Magulo talaga yan. May hindi natin maiwasan yan. So ingon ako, murag angayan man pod kung si Senator Lacson ang atong ibutang rehabilitation czar tungod kay he will restore order, di ba? Dito sa distribution,
sa rehabilitation efforts, kay using his expertise na ang background niya na PNP, anti-crime czar, pagka-senator niya, ang tanan niyang expertise o experience niya, magamit niya at the very least para to set order dito sa mga areas na nagkagubot-gubot na, no? So dito pagkahitabo sa Typhoon Yolanda, di ba? Nagkaroon ng looting, nagkaroon ng nakawan. Karon ang issue karon is ang mga relief goods di makaabot dito sa mga nanginihanlan, pulihan og lain, nay ubang mga ang pinakalites karon ay mga food packs na ang rice Lisan. na hindi nabulok na. Bulok na. So itong lahat kailangan talaga ng no-nonsense leader dito. Kinahanglan na agad kay gamit og iron fist, kumbaga. No? Na medyo may pagka-stricto din para kini mga binuang dili mahitabo or mawala tanan-tanan kini mga kabinuangan diha. And I think that's why I said na si Senator Lacson would be the right man for the job if ang aim o objective yun nato is number 1, to restore order, and number 2, to avoid kining mga binuang with regard to the aid, no, kining mga hinabang na ginapaabot dito sa mga naigo, and then ang mga binuang with regard to dun sa mga repair and rehabilitation efforts. Diba? Kaya samtang na ay mga repair and rehabilitation works, daghan po ang pwedeng Manghimulos, no? daghan po ang pwedeng mga buso. Daghan mga pangabuso, daghan mga pwedeng mahitabo diha. So kung nandyan si Senator Lacson, at least mukinto na ni sila. Di ba? Mukinto ni sila. Kay dili ni basta-basta na pwede nimong binuangan. Kay kabalo ni na kung mag-racket-racket ka diha, kung maghimo ka binuang diha, kung imong binuangan ang mga projects diha, i-expose ka ni Senator Lacson or dili siya mosugot na basta-basta na lang na makalusot ka diha. So kini mga palusutan, mga binuang na pwedeng buhaton, no? Malikayan or dili ka wala on yun. Totally. Nalantaw po nimo Congressman Carlo nga walay posibilidad ba nga ang panagbangi sa politika, no, diri sa pagtudlo kang Lacson isip rehabilitation czar. Pwede ba minimo pasabton og dugang kalambigi sa mga isgutan? Ang pangutana man gud diha was kung siya ang rehabilitation czar, basin mo overstep sa boundaries or maligsan niya ubang mga functions sa uban kay ingon nila nganong magkinihanan magkagag rehabilitation czar kung sa infrastructure ang atong isgutan na man DPWH, kung coordination with the local government units na man DILG, kung paghatag og mga relief, calamity aid and relief goods na man ang DSWD, di ba? Kung sa energy power restoration na man DOE. In other words, ingon nila, na namaning tanang mga departamento o ahensya sa gobyerno. So, sa laktod na pagkasulti, kung magbutang pagka og rehabilitation czar, basin magkaroon og turf war, kanang giniingon. Na turf war na, basin magkabanggaan ba? Si Senator Lacson, pati yung mga department secretaries. Mao na ang pangutana. Ingon ako, dili tingali na siya mahitabo. Ngano? Kay, kabalo mo, kining nahitabo sa Super Typhoon Yolanda, of course, hinay-hinay, samtang naga-normalize na ang mga areas dito. Hinay-hinay, ang mga secretaries ng mga lain-lain mga departamento, medyo mo distansya na sila and they will now go to other areas. Diba? Kay, ang regular trabaho manggod sa usa ka department secretary or sa usa ka ahensya is ang iyang trabaho is tibok nasod from region 1 up to the Mindanao regions, the ARMM region. Tanang mga regions, ilahan ang responsibilidad. Kunya, dili man pwede basta-basta na lang namang na kutob na lang sila dire sa 678, region 678 sila mututok.
What about Region 1? What about NCR? What about Mindanao? Di ba? Dapat napod sila yung mga responsibilidad dito sa lain-lain mga regions, lain-lain dapat din sa atong nasod. So slowly, while nag-normalize na sila, dapat naalang gyapoy mabilin na in charge to make sure na naalang gyapoy pagtutok o nagalihok para sa Region 6, 7, and 8. And who are we going to leave in charge diha? That's why it was very important for President Aquino to appoint a rehabilitation czar. Para samtang the department secretaries are taking care of all the other regions, di ba? Naalang gihapoy in charge na mabilin diha. And diyan papasok si Senator Lacson because he's in charge of Region 6, 7, and 8 in terms of repair and rehabilitation. So I don't think magkaroon ng turf war. Hindi magkaroon ng banggaan sa functions kasi very clear na ang functions mo is rehabilitation para sa mga areas na natamaan ng calamity. Okay. Medyo adto sa dito sa pangutana sa atong mga kabarangay, Congressman Carlo, no? Ang una nilang pangutana kung matabangan ba daw o dili sa House kining si Sarangani Representative Manny Pacquiao sa iyang kaso diya sa Buwis, Congressman Carlo. As an institution, Manggudraf, hindi tayo pwedeng mingon na pwedeng makialam, di ba? Because that's a private case, di ba? Murag pribadong kaso kana between a citizen of the Republic of the Philippines who happens to be a congressman and who happens to be Manny Pacquiao and who happens to be a world champion and the BIR, no? So, hindi pwedeng pasukan ng House of Representatives yan. Kasi sabihin nila, sa mani, murag, pabor-pabor man. Kunya, antibok institution, mo enter dito, mo dapig dito sa usa ka tao. Bisan pa man congressman siya, bisan pa man na world boxing champion siya. So, as far as a tax case is concerned, legally speaking, dili pwede makialam ang House dyan. Kasi between BIR and a taxpayer yan Karon musulod ang House diha, mayon sila na grabe naman pud. Di ba? So yun. But ang nangyari ngayon is syempre we also feel bad na merong member of the House of Representatives na sa tanaw namo na medyo na agrabyado, di ba? But what one congressman did, si Congressman Atienza, is file a bill. But that bill does not benefit just Pacquiao. Diba? That bill benefits all athletes. Okay. Diba? So parang indirectly, katong House bill na gi-file ni Congressman Atienza, indirectly, mabenepisyuhan po si Pacquiao kung mahimo siyang balaod. No, incidental na lamang to. Pero katong bill is for all athletes na mudaog sa mga international laban na itong naghatag garbo mga international events or international mga international events. Kung naa sila yung makuha na premyo, mahimo siyang murag na tax incentive para nila. So, wag natin isipin na yung ginawa ni Congressman Atienza is just to save Pacquiao, no? Because bawal yun Bawal gumawa ng law, bawal maghimo og balaod. Ginadili na maghimo og balaod na mo pabor lamang para sa usa ka tao. Di ba? Labi na kung ang paboran niya is congressman lamang, usa ka congressman, di ba? So, ang nahimong balaod is para sa tanang mga atleta. Agig follow up lang ani Congressman Carlo Nograles, may posibilidad ba gyud nga muhimo og balaod nga mamahimong exempted o dili mahilakip nga isip usa ka national heroes nga kini susama ni Congressman Manny Pacquiao nga gikan sa gingon lagi nga pagbayad og buhis isip nga siya tungod kay nagdala sa kadungganan sa atong nasod sa Pilipinas. Katong gi-file ni Atienza ni Atienza, it's for athletes man po. Tanang mga athletes. Dili national hero, no? For the athletes na mo compete sa international event, unya makadalag garbo. Siyempre, susama ni Manny Pacquiao na naipremyo, na tax incentives na ihatag.
Now, indirectly, incidentally, kung mahimo siyang balaod, medyo masalbar si Manny Pacquiao dinhi sa bangi or sa away nila sa BIR. Pero kana lagi is for all, para sa tanang mga atleta. And right now, it's just a proposed bill. Dili pa siya nahimong balaod. In the meantime, atubangon gyud na ni Congressman Pacquiao ang iyang kaso sa BIR. And nangingon man pud siya na dili ito niya talikdan. Diba? Atubangon man gyud na niya. So, tama lang din. Imo nang atubangon. In the meantime, na-bill nag-file si Congressman Atienza kay dili po niya gusto kining nahitabo tingali na nagrabyado ang usa ka tawo na nagdala og dakong garbo para sa atong nasod sa usa ka sporting event susama sa boxing. Now, dili naman si Pacquiao mahimong atleta nato na makadala garbo, no, daghan tang mga maayong atleta. So kanang balaod, kung mahimo siyang balaod, kanang balaod nun, kung mahimo siyang balaod, maka benepisyo ka to sa tanang mga atleta. Okay, Congressman Carlo, di palang dugay nahimo kang speaker sa flag rights no sa Police Regional Office 11. Hangtod karon daghan pa ang mga sa mga kapulisan ang padayon nga naghisgot no sa maong speech, sila binakatong imong paningkamot di as Kongreso aron matabangan ang atong PNP. Gusto po makisayod ning atong mga taga-barangay, Congressman Carlo, kung unsa kuno tong imong mga naisgutan dito sa maong rights sa PNP 11. O gi-report magud ko nila kung unsa mga balaod nun ang pending karon sa Kongreso na makahatag og benepisyo sa atong mga kapulisan. Ingon nako, gi-report nako dito na ang naay mga pending bills karon ang PNP Modernization Act. Under the PNP Modernization Act, syempre kung mahimo na siya, mapasaran ni siya, mahimo siyang balaod, makabenepisyo kini sa atong mga kapulisan tungod kay ma-improve na mga equipment ug facilities sa atong mga kapulisan, ma-improve ang mga building and equipment, ang ilang gamit, ang ilahang anti-crime technology, ang anti-crime ability nila, and ang training po, human resource training para sa mga kapulisan. Then, ingon po nako na dinhi sa 2014 budget na gi-approve sa Kongreso, magkaroon og additional mga purchases sa mga equipment, dugang equipment para sa PNP susama sa additional makapalit na og 500 motorcycles, new motorcycles para sa PNP, makapalit og 400 patrol jeeps, 200 patrol utility vehicles, 1,400 patrol tricycles para sa mga pulis, 8,000 new firearms, 87 base equipment, communication equipment, and maka-training og additional 10,000 more police personnel. And all of this na sa 2014 budget para madugangan no ang capability sa atong mga kapulisan. So mao ni ang akong gi-report, and then ingon ako na samtang na ato kita diha sa Kongreso atong suportahan kining mga maong inisyatibo para mas mapakusgan pa nato ang PNP. Dili lamang sa syudad sa Davao kundi sa tanan no sa tibok nasod nato. Murag di na ginato kapugngan yung sus ng tabil sa tog turmanon ng karambuan na tanan. Daghan pa ta mga pangutana kay murag nagka-init tayo magyud ang mga ubang mga magbabalaod abot lang kaugo sa kapuno ni Congressman Carlo Nograles. Sir, sa ibot nimo pasabot si Senator Enrile o si Senator Miriam. Ako lang diha is hinaut paunta na natapos na sila. Murag pahugaw lang tingali silang gibati. So hopefully maka-move on natin kita gikan didto. And I think na kinihanan kitang tanan atong tutukan na lang gyud. Una sa tanan ang pagtabang nato sa mga naapektuhan sa daghang mga kalamidad no nahitabo og niabot dinhi sa atong nasod. Unahon nato na sila. And then of course ipadayon lang gihapon nato ang atong pagtabang sa uban pa natong makaigsuonan na nanginihanglan sa tabang suporta gikan sa gobyerno. Hinuon kining 2013 daghan kay mga challenges ang nahitabo dinhi sa atong nasod. Gawa sa mga kalamidad, nalang gihapon ang mga problema nato, ang problema sa kadaghanan. And I think
matapos naman ng 2013 na ato na lang tingaling iampo na sa pagpatak sa bagong tuig, mas magkaroon kita og abilidad o capability na matabangan ang tanang mga Pilipino na nanginahanglan sa atong tabang. Kami sa Kongreso ug sa gobyerno nangita gid mi og mga pamaagi namo na bisan anak kadaghan ang mga obstacles and challenges that are facing us. Nangita mig paagi na mas mapalambo pa nato ang kinabuhi sa matag usa ka Pilipino dinhi sa atong nasod. And nangayo lang mi sa inyong suporta, nangayo mi sa inyong mga pag-ampo. And syempre, ang kanunay ninyong pagtuo, pagsalig ka namo. Hinapaunta na karong umabot na 2014, ang bagong tuig nato, ang magpabili na natong paglaom and magkugi lang gihapon ta, magkayusa kita, aron tabangan nato ang matag usa. Sa tanang mga nagtanaw karon, salamat kaayo sa inyong kanunay suporta. Siyempre sa akong asawa na si Marga ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo ug Nika, kayong tanan daghang kay salamat ug maayong adlaw. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles. Ug ninihigayon na sal sa tusang pasalamatan ang angay pasalamatan hilabi na si VJ Salonga no by Decoratives by Jana and Dirks no sa atong bagong set design ug kay Kata Galineto no sa atong makeup salts og happy birthday diay sa editor publisher sa The Daily Tribune Davao kay Mr. Ver Bermudez. Mr. Ver, happy birthday. Og tungod wala naman kitay oras kini galas kahanginan Rafi Bermejo. Daghang salamat og maayong adlaw kaninyong tanan. Og siyempre inyong alagad, Saldi Chato, maayong adlaw. Kalambuan, Dalatanan. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita kog trabaho, mauniadto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mga-apply. Alas 8 na anak ko dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko, maayo akong experience, first experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na anak ko'y Kay. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Resist ko sa buntag niadto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulan mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa kong pang-apply, wala ko naglisod sa kong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower isip Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na ko'y Kay. Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo at pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakil. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for. This is the award for the first congressional district of with Congressman Carlo Alexis Nograles, together with Mr. Ariel Carvajal, our care coordinator of